Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman si Kyle Hunting Mutya at magandang gabi po pala sa mga OFW po natin sa ibang bansa. Naway po nasa lagi po tayong kalagayan. Lagi po tayong darasal at lagi po tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At sana po ay lagi po tayong bigyan ng kalakasan. Yung mga OFW natin na nagsasakripisyo po sa ibang bansa, wag po kayong magdalawang isip na magtawag sa akin or mag-message kung ano man po yung maitulong ko sa inyo. Diyan naman po sina Rolin Vargas, kasama ko po yan, naghihiling po yan. At sina Brando Bersola, po, naghihiling po yan. Tawagan nyo lang po kami para kung mayroon po kayong kailangan sa mga pag-healing, mayroon po kayong karamdaman. Kasi nga po mayroon po kasi nga mga may sakit na mga OFW natin na tinatago nila. Wag po ninyong itago yan. Inyo pong isabi po ninyo yan sa inyong pamilya para po kung halimbawa may mangyari man po sa inyo sa ibang bansa ay alam po ng inyong pamilya. Huwag nyo pong itago ang lahat. Pagkus po ang inyong pamilya ay number 1 na nag-aalala sa inyo at nagmamahal, at saka kasi nga po ay nasa malayo po kayo. Lagi niyo pong tandaan na ang inyong mga sarili ay mahalin po ninyo. Lagi po tayong magdarasal. Mayroon po tayong pondo sa ating sarili na magdasal para po kahit ano po ang mangyari ay mayroon po tayong pananggalang sa lahat ng oras at pagkakataon. Ngayon nga po ay nandito po lahat yung mga aking mga gamit. Nilalagay ko po dito. Ayan po, binibigyan ko rin sila ng pahinga sa bawat pupuntahan namin na gera, panggagamot. Kaya nga pinapahinga natin yan, nilalagyan natin ng langis, pinapakain natin ng mga dasal. Yan po yung mga gamit natin. Ito po yung bago po nating gamit. Ayan po, masilaw nga lang po, masilaw. Ayan po, ayan po. Yan po yung ang aking bagong gamit na kung nakikita po ninyo yan, uri po yan ng isang pusa. Ayan po, pusa po yan. Yan po ay nakuha ko po ito sa Pandan Antique. May napapansin nyo po, pusa po ang itsura. Ayan po, pusang pusa. Sinusuot ko na siya bilang isang protection ko, at kanina nga po ay nagamit ko na po siya sa panggagamot ko po doon sa Dumaraw, Capiz. Kasama ko po doon si Rolin Vargas. Ginamot po namin na mamaga po yung paa, saka yung hanggang tiyan, abot na po hanggang kanyang bayag ay lumalaki na rin po, pati yung ari niya po lumalaki po hanggang sa paa. Yung katawan niya po ay lumiliit, yun niya po, at gawang tao po. Sana po ay gumaling po kayo. Sana po ay mabigyan po kayo ng lunas ng ating Ama. Po, ito yung ating gamit na nakuha ko po ito sa Bulinaw, Libertad Antique. Yan po, yan po ang aking mutya ng pusa. Yan po. Ito po ay may butas po yan. Yan po yung lagpasan niya, tipalitingan niya po ito. Yan po, yan po ay ang aking alagang pusa. Yan po, bagong kuha ko po ito sa Libertad, Bulinaw. Doon po, shout out kay Francis Bernabe. Shout out siya, bro. Isa rin po yung manggagamot sa Libertad, Bulinaw. Yan po, isa rin po manggagamot yan. Simple nga po, bago pa lang po yan, simple. Hindi pa yan siya nakikilala sa lugar na yan, pero marunong po yan maghiling, marunong rin po yan magpasampa. Ibig sabihin ng magpapasampa, ipapapasok at hulihin ang gumagambala. Yun pong ibig sabihin ng nagpapasampa, kasi meron kasing nag-iisip ng masama niyan, pero hindi po yan. Yan po ang salitang lihim na aral pagka nag-spiritual po. Medyo paus-paus po yung boses ko.
Tsaka ito po yung ating mga gamit na papakita sa inyo. Ayan po. Ito po, kung napapansin po ninyo ito, isa po itong uri ng mutya ng mangkukulam, mambabarang at saka aswang. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Kung nakikita po ninyo yan, yun po ang sinuka ng isang mambabarang, aswang at mangkukulam. Ayan po. Ito po ang kanyang sinuka. Ito po ay bigay sa akin ni Master Joel Kukum. Ito pinapalagaan niya sa akin. Pagkus po ito ay makakatulong ito sa larangan ng kumbatihan at sa lahat. Ito po ay malakas na gamit, sabi ni Master Joel. Ito nga po ay kailangan mong pangalagaan ng gusto. Ayan po, kasi nga po delikado po ito pag napunta ito sa masama. Kasi pag napunta ito sa masama ay tsak na lalamunin siya ng kapangyarihan nito. Yan po ang itsura ng sinuka ng mambabarang, aswang na gabunan. Kasi ang original lang po na may bato ay ang gabunan na aswang, at yan ang mga tunay na malalakas na mga aswang. Yan po. Ito ay sinasabi ko po sa inyo ang totoo. Pag gusto po ito ay galing ito kay Master Joel na binagi niya sa akin at pinapaalagaan niya sa akin. Kasi nga po ay sabi nga niya po ay nagkakaedad na siya at medyo nakakalimot na po siya. Kaya ito ay pinamanan niya na huwag ito gamitin sa masama at ito lamang ay bantayan at pangalagaan. Yan po. Yan po ang pinamana sa akin na mga gamit. Kasama po yan yung moonstone po natin at saka ito na sa tubig. Kaya nga sabi ko, papangalagaan natin lahat ng mga pinamamana sa atin. Shoutout kayo sa iyo, Master Joel Kukum. Saka yung mga bago po natin, ito po, ayan po, ayan po yung bago po natin. Mga bago po nating inalagan yan ay lamang buko. Yan po, mismo sa loob ng buko yan nakuha. Yan po, mismo po sa loob ng buko nakuha itong laman ng buko. Yan po. Ang gamit naman po nito ay swerte sa negosyo, mapasugal, sa lahat ng bagay po ito, swerte po ito. Kasi ang buko po ay ginagamit sa kampang kalahatan po yan. Yan po, yun laman ng buko. Yan po. Ito naman po yung aking nakuha po ito sa loob ng kuweba. Yan po. Masilaw lang po. Masilaw lang po. Ayan po. Nakuha po ito sa loob ng kuweba. Ito po ay yung sa tubig na pumapatak mula sa bukal. Ito po ay nakuha. Ayan po. Ito naman po ay binigay din po sa atin ito. Pinapalagaan din po sa atin. Ito po ay bukal. Sa bukal din po ito. Na ibig sabihin yung tubig na galing sa loob ng kuweba na tumigas na po ito. Ayan po. Ito ay bula ng kuweba na sa loob ng tubig. Ayan po. Parang uri siya ng umo. Ayan po. Umo po yan. Ayan po. Umo. Na hindi siya nakabalik or hindi siya naging bilog. Ayan po yung itsura. Ayan po. Ang itsura ng aking mga alaga. Ayan, matagal na po sa akin ito. Mga pinamana po sa akin ito, kaya tinatago ko lang. Pinapakita ko lang po sa inyo yung mga gamit po. Ito naman po yung aking nakalap sa Bulinaw Antique. Yan po yung ating kidlat. Yan po. Ayan po yung ating kidlat. May brown po siya. Saka ngipin po siya. Yan po. Ayan po yung ating kidlat na nakalap sa Bulinaw. Yan po. Ito ay hindi ko po nakuha sa puno ng kung ano-ano ha. Ito ay sa ilog. Kaya kung nakikita nyo po yan, may lupa po yan. Lupa po yan na tumama po yan sa lupa na naging
bato na kidlat. Yan po Hindi ko po yan nakuha sa, sabi nila may mga nasa niyog ito, mga niyog kasi ganitong kulay sa niyog din. Hindi ko to nakuha doon sa niyog. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ito po ay nakuha ko sa ilog na tumama po ito na may lupa po. Ayan po yung lupa. Ayan po. Meron kasing nagsasabi na ganito ganyan, napulot ko sa nakuha ko sa puno ng kahoy. Hindi po ako yung nagsasabi ng totoo. At saka ito naman po yung napulot ko din doon sa Antique po. Ayan po yung itsura. Ayan po. Kung napapansin po ninyo yan, kasi pag baliktad po kasi, ayan po, baliktad po kasi yan, ayan po, kung napapansin nyo po yan, yan po yung infinito na medalyon po ito, na infinito, pero bato, ayan po, yung sa infinito na, yung infinito di Diyos na sa medalyon, na gawang tao, or gawang tangso, ito naman po ay gawa ng kalikasan sa bato. Ayan po yung ating infinito di Diyos na nakaupo. Ayan po siya, na nakatingala po yan sa langit, at mayroon po yung muka. Di bali nakikita nyo po dyan, may isang muka rin po nito na may tungkod. Ayan po, may tungkod. At saka isa naman po dito sa taas ay isang muka na may korona. Ayan po. Yan po yung ating infinito di Diyos na medalyon na nasa bato. Yan po, gawa ng kalikasan. Yan po. Yan po ang kanyang muka. Yan po yung kanyang muka sa likod. Ayan po. Ayan po yung itsura na sa kanyang likod. Ayan po. Mata, ilong, tsaka bunganga na nakangiti. Ayan po. Yan po ayan kung napapansin nyo po yan, nakatingala yan. Nakatingala po yan, na nagdarasal po yan, at ang upo niyan ay parang nagmamantra. Kung napapansin nyo po yan, parang nagmamantra po yan. Yan po. Ito ay nakuha ko rin po doon sa ilog din po ito nakuha. Sa ilog din po doon sa Bolinao, kasi ang ilog doon ay dugsong ng dagat. Pero ang tubig ay bukal po, bukal po, sa bukal po, talaga bukal po siya. Hindi siya sabi na galing sa taas ng bundok, kundi bukal lang po siya. Lumalabas po siya sa mismo sa mga sa mga gilid-gilid lang po lumalabas ng tubig na yun, sa mga puno yun, siguro maralaki kasi mga puno doon nagalabas yung mga tubig doon po sa bukal. Ito naman po yung aking nakuha. Ayan po. Ay, kasi kung sino siya doon. Ayan po. Ito ay bulaklak ng sampagita. Ayan po. Bulaklak naman po ito ng sampagita. Doon ko rin po ito nakuha sa sa Bolinao, Libertad. Ayan po. Doon ko rin po ito nakuha. Ito po ay bulaklak ng sampagita. Ayan po. Sa ilog ko rin po ito nakuha. Ayan po, sa ilog. Saka yung aking isa. Ito. Ayan po. Ito rin po ay nakuha ko rin po doon sa mismo sa yung dagat na nagsasalubong siya sa ilog na yon. Ito po ay nakuha ko doon mismo sa nag-aagaw yung tabang at saka dagat. Doon ko po ito nakuha. Ayan po, napakamasilaw po na gamit. Ayan po yung natin, yung lukan. Ayan po, lukan po yan. Ayan po yung lukan ko na nakuha doon sa Bolinao. Ayan po, sa Bolinao, Libertad. Ayan po, ayan po ang itsura. Lukan na lukan po yan. Ayan po yung itsura ng ating mutya nakuha doon. Talagang buhay na buhay ang nasa loob yan. Pag nakikita po natin, mayroon kang nakikitang laman doon sa loob. At ito po yung mga na pinamana sa atin. Yan po yung mga gamit na pinamana sa atin. Ayan po, mga galing po ito sa Mindanao. Hindi ko nasasabihin kung sino may-ari nito kasi ayaw niyang ipasabi. Pero isa rin po siyang magaling na manggagamot.
At yun nga po, at isang bisis po ay nagpagamot po ako sa kanya. Kilala mo na yan bro, kilala mo na bro kung sino ka bro. Ito yung gamit mo bro. Ay, pinapakita ko lamang at nagpapasalamat ako sa mga nagbibigay sa akin ng mga pamana nila. Kapag alam ko po dito, isa po itong sundalo po yun. Nagkaroon nga po ng pinasabugan sila. Hindi po siya nasira yung kanyang katawan, naitapon lang siya. At yun, medyo sa awa ng Diyos Ama siguro at hindi niya pa oras, siya po ay nailigtas sa kapamakan. Sabi po niya, ito po ang kanyang gamit na suot-suot ng mga oras na yun. Ito, ngayon po, nagpapasalamat ako sa iyo bro, at talaga namang pinagkatiwala mo rin yung mga gamit mo sa akin. Kahit anong problema bro, kung halimbawa mga kailangan ka rin po sa akin sa mga mutya, magtanong ka lang bro, at kung mayroon po akong load ay sasagutin ko po lahat yung mga tanong mo sa akin. Magod ako nagpapasalamat sa iyo bro na binigyan mo po ako ng mga medalyon at sa iyong mga kaalaman pagdating sa medalyon, at kaalaman niyo po kung ano yung magiging dapat gawin at hindi dapat gawin. Maraming salamat sa iyo bro, at tinuruan mo ako. At sana po sa mga bagong nag-i-spiritual ay wag po kayong magmadali. Pinapaalala ko lang po sa inyo na ang pag-spiritual po hindi po madali. Bagkus po kung hindi po kayo napaglibosyon, wala po kayong poder, wala po kayong balabal, wala po kayong proteksyon, at nagpapasampa po kayo ng mangkukulam, aswang man yan o elemento, mag-iingat po kayo. Kasi nga po, wag mong sabihin na may karga kang mutya, may karga kang medalyon. Kasi ang naglalaban po dyan ay orasyon sa orasyon. Palakasan po yan ng orasyon. Ang masasabi ko lang po sa inyo, kung kayo po ay nag-i-spiritual, huwag po kayong magmadali. At kung halimbawa man po na kayo po ay marunong na po, kukuha po kayo ng inyong kasamahan na pagkatiwalaan ninyo at ang inyong mga maestro. Kasi nga po, kung may maestro po kayo, yun po ang magbibigay ng guide sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ang masasabi ko lang po sa inyo na mga baguhan, nag-spiritual, pag-aralan nyo muna lahat po ng mga orasyon ay hindi po yan gumagana kung ikaw po ay hindi totoo na galing nandito. Kung ang pinapagana mo lang po ay ito at gusto mo lang sumikat agad, masisira po kayo niyan. Ang masasabi ko po sa inyo, mahalin nyo isip at tunay na pagtawag sa ating Diyos Ama. Kasi napapansin ko po, kahit nga nagsasalita po na ganito ganyan, na ganito ganyan, ang tunay na nagmamahal sa Diyos Ama ay hindi po nag-aalanganin magsalita. Dapat buong buo ang pagsasalita at tamang pagsasalita at hindi po huminto. Huwag po tayong mahiya sa ating Diyos Ama. Bagkus po ang Diyos Ama ay siya ang tunay, siya ang buhay na Diyos, at siya ang liligtas sa atin. Isipin po ninyo, ang inyong buhay ay hiram lang po. Kaya kung ano man nandito sa mundong ito, ang masasabi ko po sa inyo, puro hiram lang yan. Ngayon, sisilawin po kayo sa piraman, material o kung ano. Mag-ingat po tayo doon. Huwag po tayo magpatangay kasi nga ang pira ay sumisira yan sa samahan, sa pamilya, at higit sa lahat ay sa tao. At magiging impluwensya yan sa kasamaan. Kasi nga ang pira po ay sumisira sa tao. Kaya nga ang pira ay hindi mo dinodiyos yan, kasi pira yan na nirerespeto din ang kakayahan. Ngayon, kung hindi mo rerespetuhin ang kakayahan ng pira, rerespetuhin mo lang yung sarili mo, ay tsak, sabi ko sa iyo, diretso ka na doon sa impyerno. Kaya nga ang pira ay kailangan mo yan panatiliin na sa tamang paghawak. Hindi po lahat ng pira ay madaling makuha. Mayroon din pong madali, mayroon din pong mahirap. Kaya nga, paghirapan mo lahat ang iyong gagawin. Huwag kang magmadali sa lahat ng pagkakataon. Ang masasabi ko lang po,
Ah, saludo po ako sa mga aking mga maestro. Binigyan po ako ng pagkakataon na matuto sa spiritual po. Kagaya kina Master Joel Okum, kina Supremo Bagwis, at sa aking mga nakilalang mga batikang manggagamot Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko na po kayo masambit kasi ayaw nyo rin po ipasambit ang inyong mga pangalan kasi nga may mga tinatago din po kayo na mga pangalan ninyo. Hindi ko na po kayo sasambitin mga aking mga guro. Masasabi ko lang po sa inyo na ako po ay saludo sa lahat po na mga nag-spiritual na tamang indayog sa lahat ng sa salita, at yung mga indayog na sinasabi na yan ay susundin mo step by step by step by step. Bago mo po yan makukuha ay dapat mong pag-aralan lahat. Yan sinasabi ko, hindi yan nakukuha sa mabilisang pamamaraan. Yan ay gagamitin mo rin ang iyong utak kung saan ka doon kukuha ng magandang mga orasyon, at yun ay kung iyong susubukan na buhayin, dapat mong pangalagahan yon kung yan ay gumagana. Ngayon, pag hindi po gumagana yon, anong gagawin? Sumasampalataya ka ng totoo sa ating Diyos Ama para lahat ng iyong bibig kasing orasyon ay buhay, dahil siya ang salita na yan galing yan sa salita niya. Ngayon, ikaw na lang kung ano ang pananampalataya mo. Kung ang pananampalataya mo ay totoo or ikaw ay nagdadalawang isip. Kaya ingatan ninyo na magbitaw ng mga orasyon na hindi naman gumagana. At higit sa lahat, huwag po tayong magmadali. Yan lang po ang sinasabi ko, kasi sa dami ko rin po na natuturuan sa panggagamot at saka binibigyan ko rin po ng mga orasyon. Pinipili ko lang nga po, sinasabi ko, pinipili ko lang nga po ang binibigyan ko kung ito po ay totoo at isa ay tunay. Yun lang po, at sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa lahat po ng aking mga subscriber. Ako po ay saludo sa inyo at nagpapasalamat. Kung hindi po dahil sa inyo ay wala po ako andito sa inyo ngayon, at ngayon nga po ay na-monetize nga po ako. Nagpapasalamat po ako sa inyo, at naway po ibigyan po kayo ng kalakasan ng Ama at ng ating tagapagligtas na si Jesus sa Diyos Espiritu Santo. Ito po ang bibigay ko na orasyon. Ito ay haligi. Kumbaga ito ay haligi or poder. Ito po yung salitang Aram, Akdam, Aksadam. Yan po. Dagdagan nyo na lang po yan ng Salbami, Portergemi, Nomini, o kung ano po yung hilingin mo doon. Na halimbawa kung kayo po ay na sa delikadong sitwasyon, sasakyan man yan o sa tao man yan, sabihin nyo lang po Aram, Akdam, Aksadam. Tapos tawagin nyo, sabihin nyo, protektahan mo ako sa lahat ng oras. Yun lang po ang isang orasyon na may bigay ko po sa inyo, pero yan po ay malakas. Yan po, kayo na lang po ang mag-indayog ng salitang iyan at paano ninyo mapasunod. Kasi nga po, lahat naman po sinasabi ko may mga sekreto po yan na dapat nyong alamin. Pero yan po ay isang salita na yan po ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Aram, Akdam, Aksadam. Yan po. At hanggang dito na lang po ang aking video ngayon. Pasensya na po kayo, minsan na hindi ako makapag-upload mga 3 days, 4 days kasi nga po meron po kami pinupuntahan, may mga ginagamot po kami. Saka pagdating po sa bahay medyo pagod, mabawi kami ng tulog kasi malayo. God bless you all.